Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sa paglalakad ni Jesus, ay may nakita siyang isang lalaking ipinanganak na bulag. At si Jesus ay lumura sa lupa at gumawa ng putik. Ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe." Ang kahulugan nito'y sinugo. Maghilamos ka roon. Gayon na ang ginawa ng bulag at nang magbalik ay nakakakita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya, noong siya'y namamalimos pa, "Hindi ba iyan ang lalaking dating nagpapalimos?" Sumagot ang ilan, "Iyan nga." "Hindi, kamukha lang." Wika naman ng iba. At sumagot ang lalaki, "Ako nga po iyon." Dinala nila sa mga Pariseo ang dating bulag. Araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at padilatin ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita. Sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ng putik ang aking mga mata. Naghilamos ako pagkatapos at ngayoy nakakakita na." Ang sabi ng ilan sa mga Pariseo, "Hindi mula sa Diyos ang taong iyan, sapagkat hindi niya ipinangingilin ang araw ng pamamahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paanong makagagawa ng ganitong kababalaghan ang isang makasalanan?" At hindi sila magkaisa ng palagay. Kaya't tinanong nila uli ang dating bulag, "Ikaw naman, yamang pinadilat ni Jesus ang iyong mga mata, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya?" "Siya'y isang propeta," sagot niya. Sumagot sila, "Ipinanganak kang makasalanan at ikaw pa ang magtuturo sa amin?" At siya'y itiniwalag nila. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo, kaya't tinanong niya ang lalaki nang matagpuan niya ito, "Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao?" Sumagot ang lalaki, "Sino po ba siya, Ginoo? Sabihin ninyo sa akin, upang ako'y manampalataya sa kanya." "Siya'y nakita mo na. Siya ang nakikipag-usap sa iyo," ani Jesus. "Sumasampalataya po ako, Panginoon," sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Bago po magsimula, paalala po, pakisabihan lang yung mga may sombrero na tanggalin po. Tayo po ay nasa ika-4 na linggo ng ating 40 araw para sa paghahanda natin sa Pasko ng Pagkabuhay. Ika-4 na. Sabihin nyo nga po, letare. So ito po ay isang wika na nangangahulugan magalak, at ang paanyaya sa atin, magalak dahil malapit na, no? Halos 2 linggo na lang at papasok na tayo sa mga mahal na araw at tayo patuloy na pinaghahanda sa pamamagitan ng pagsama natin sa paglalakbay na ito ng 40 araw. At sa bawat linggo, maraming itinuturo sa atin. Sa bawat linggo, sa mga nakakausap na Jesus, may mga aral na dapat tayong matutunan. Noong unang linggo ng Kwaresma,
sa pag-aayuno ng ating Panginoong Hesukristo doon sa ilang ng 40 araw at 40 gabi, siya ay tinukso-tukso ng demonyo. So habang siya ay nagdarasal o nag-aayuno, ang demonyo ay pasok naman ng pasok sa kanyang isipan ng kung ano-ano. Lahat inaalok niya, pagkain, kayamanan, kapangyarihan, pero ang lahat ng iyon ay tinanggihan ng Panginoon. At ano ang kanyang kinapitan? Salita ng Diyos. Tandaan niyo po ha, hindi lahat ng ibinibigay, tinatanggap. Hindi lahat ng maganda, hindi lahat ng sabihin natin maganda sa paningin natin, makakabuti sa atin. Kailangan mong imulat ang iyong mga mata. Tandaan niyo po ha, hindi lahat ng masarap makakabuti sa iyo. Naintindihan po ba? Ikalawang linggo, sa karanasan ng mga alagad, nang makita nila ang kaningningan ni Jesus, nang ito ay nasa bundok at kasama niya sa piling niya si Moises at si Elias na nagniningning, sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, nung sabihin nila, dito na lamang tayo, magtatayo na ako ng kubol. Pero ang sabi ni Jesus, kailangan pa rin tayong bumaba dahil nandoon ang misyon. Kailangan tapusin ang misyon o sabihin natin ang ating mga responsibilidad. Minsan po, para bang okay na lang, dito na lang tayo kasi malayo sa problema, nakakaiwas na tayo sa kaguluhan, pero hindi ito yung realidad. Dahil ang realidad nandun sa pagtupad ng ating mga responsibilidad. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, huwag kang tumakas. Diba? Huwag natin takasan. Harapin natin, tapusin natin. Pwedeng magpahinga, pero pagkatapos, harapin mo pa rin. Naintindihan po? Ikatlong linggo, ang pakikipag-usap naman ni Jesus doon sa babaeng Samaritana, 'di ba? Na itong Samaritanang ito ay nakakailang lalaki na kinakasama hanggang sa makausap siya ni Jesus at doon ay tumigil na ang kanyang paghahanap at nagbago ang kanyang buhay o binago niya na ang kanyang buhay nang makilala niya at makausap niya si Kristo. Okay po tayo? Ngayon, sa ika-4 na linggo, isang bulag ang kausap ni Jesus. At ang sabi, ang bulag na ito ay ipinanganak na bulag. Mayroong mga nabulag lang, pero mayroong mga ipinanganak na bulag. Minsan po parang, mas maganda pa ang buhay ng mga bulag, para bang pag-iisipin mo, kasi hindi nila nakikita yung kaguluhan, di ba? Bagamat, dahil nga sa noong panahong iyon, talagang kaawa-awa ang mga bulag. Kumpara ngayon na mayroon na tayong mga tulong, may mga ginagawa na tayo para sa kanila, pero noon, kaya nga siya ay namamalimos dahil yun na lang ang pwede niyang gawin at maitulong niya sa kanyang pamilya, pangkabuhayan, ang mamalimos. Kaya mahirap, At pag sinasabi pa na kaya siya nabulag dahil sa kasalanan. Or kasalanan niya o kasalanan ng mga magulang, kaya siya bulag. Pero pinagaling ni Jesus. At nang makita niya si Jesus, siya ay sumampalataya, siya ay sumamba kay Jesus. Naintindihan po? Uy. Siguro naman, mas malinaw na yung ating sound system ngayon, Hindi nyo natutulugan.
Pero maganda kasi mapagnilayan natin, no, na tayo ba ay, hindi naman tayo pinanganak na bulag. Hindi naman tayo bulag. Meron ba ditong kapatid na PWD na walang paningin? Tingnan nyo nga yung mga katabi ninyo kung bulag. Hindi bulag. Yan. Hindi bulag, yun nga lang ang problema, pinipili nating magbulag-bulagan. Yun yung mas malaking problema. Yun yung mahirap gamutin. Kasi paano mo nga pagagalingin kung ayaw nga magpagaling, kung ayaw nga gumaling. Pero yung lalaki na bulag, malinaw sa kanya, malaking bagay kung siya ay makakakita. At pinagaling siya ni Jesus. At sa pamamagitan ng bulag, na ipamalas ni Jesus ang kapangyarihan ng Diyos. Na ang Diyos ang nagbibigay ng liwanag sa tao. Ngayon, ang problema, may mga tao dito sa ating kwento sa Ebanghelyo na nakikita naman nila si Jesus, pero hindi nila kinikilala si Jesus. Kaya nga ang sabi, di ba? Hindi yun makasalanan yan si Jesus. Kasi kung hindi yan makasalanan, igagalang niya ang araw ng pangingilin o araw ng pamamahinga. Ayon sa araw ng pamamahinga, bawal kang magtrabaho. Kaya inulit nila paano ka pinagaling. Kumuha ng putik at ipinahid sa kanyang mata at inutusan siya na para sa mga Pariseyong makikitid ang utak, ito ay isang uri ng trabaho. Bawal magtrabaho sa araw ng pamamahinga. Kaya inaakusahan si Jesus na makasalanan. Kaya sila, ito ang grupong ito na nagbubulag-bulagan. Naintindihan po ba? Yan. Kaya magandang mapagnilayan sa mga panahong ito, ano ba, kailangan bang mabulag ka na ng todo para makita mo yung nangyayari sa paligid mo? Magbubulag-bulagan ka na lang ba? Nakikita mo ba yung sitwasyon ng iyong pamilya? Ano nangyayari? Nagkakawatak-watak? Ano nangyayari? Hindi mo ba nakikita yung sabihin natin, no? Mayroon na tayong mga signs. Nakikita mo yung mga red flags. Pero bakit pinipili mong magbulag-bulagan? Masakit na nga yung lokohin ka, di ba, ng ibang tao. Pero parang mas masakit yung harap-harapan ka nang sinasaktan, harap-harapan ka nang niloloko, harap-harapan ka nang ninanakawan, pero nagbubulag-bulagan ka sa kung anumang dahilan mo. Diba? Marami sa atin ngayon nagbubulag-bulagan. Marami nga na ang nabulag, nagpabulag. So alin-alin tayo doon? Bulag o nagbubulag-bulagan o nagpapabulag lang? Kasi marami na tayong pagkakamali at yung mga paghihirap natin ngayon ay dahil din sa ating pagbubulag-bulagan. Alam na nga natin, di ba? Marami na ngang kurap, marami na ngang magnanakaw, pero pilit nating pinipikit ang ating mga mata, lalo na sa araw ng pagpili. Pag-eleksyon, ang daming bulag-bulagan, nakaganon na lang kasi yung isang kamay hawak ang pinambayad. Alam mo na nga ang kurap, o tinan mo ngayon, hindi masolusyonan kung aalisin ba yung tax dyan sa gasolina para lahat ay maging maayos ang buhay. Alam naman nila kung ano ang gagawin, ayaw lang gawin. Pero tayo din, alam naman natin kung sino ang dapat piliin, pero hindi natin pinipili. Yan maganda, di ba? Sabi sa unang pagbasa, no, ang pamantayan ng Diyos, iba sa pamantayan ng tao. Na dapat natin matutunan paano ba tumingin ang Diyos. Sa anting pagtingin ng Diyos sa atin, hindi yung kasalanan. Tinitingnan tayo ng Diyos bilang may mga kabutihang taglay. Nagkakasala tayo, pero hindi definite na makasalanan na tayo
para sa Diyos, lagi tayong may pagkakataong magbago. At sa ikalawang pagbasa sa sulat sa mga taga-Efeso, si Kristo ang liwanag na dapat nating sinusundan. At pag sinabing, kung makita mo na ang liwanag, kung makita mo ang katotohanan, magpahayag ka. Kasi kung mananahimik ka, hindi lang kinukonsinti mo ang kadiliman, nakikibahagi ka sa kadiliman. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, tumingin ka. Tingnan mo. Kasi mahirap yung, di ba, pag tuluyan mong dinedma yan, lalaki lang yung problema. Tingnan mo yung, ano ba, hindi ka na ba kinakausap ng mga anak mo? Bakit? Tingnan mo. Hindi na ba sila lumalapit sa iyo? Tingnan mo kung anong pwedeng magawa para maihabol pa. Kasi ito ang nais ni Jesus, magbigay ng liwanag sa atin. Kaya piliin natin na sumunod kay Jesus. Huwag mong piliing mabuhay sa kadiliman. Kasi lalo tayong maliligaw ng landas, lalo tayong mapapahamak. Kaya nga gagawin ni Jesus ang pagsasakripisyo dahil nakikita niya ang isang mas magandang buhay na naghihintay para sa atin. Amen?